Hello mga gwapo-gwapa. Nandito ako ngayon sa Efeso. Efeso. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Efeso 4. Kaya, salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Magpasalamat muna ako kasi mamaya makalimutan. Natigok na naman ako. Hindi na naman ako makapagpa-thank you kay God. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba. Pag tinawag pala tayo ng Diyos, ito ang magiging ugali natin. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, magmahalan kayo at magpaumaninan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng bukod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinibigay ni Kristo. Ayon sa sukat na ibinibigay ni Kristo. May kaloob, tanging kaloob. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nag-react yung Holy Spirit ko dito. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat. Malinaw? Ang bumaba ay siya rin namang umakyat. Ano ang dito na ako sa ano. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahatan at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pamamagitan at magkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga batang madadala ng bawat aral. Parang sasakyan dagat na sumisiklot-siklot ang mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan at ang maayos na gumaganap ng tungkulin. Sa bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y magumon sa kahalayan. Nag-react yung Holy Spirit ko dito.
sa 18. Kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahiyan. Kaunti man, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Kristo, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa mga masamang pitang. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ng masalita na katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat ay bahagi ng iisang katawan. Kung magkagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala agad. Inyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnanakaw. Huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing mangaral upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ito pala yung tatak. Katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen po. Nag-react dito yung alisin na ninyo dito sa katibayan ng tatak ng Espiritu. Ato, saan na ba yun? Pagkakataon, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi ang pangungusap ninyo ay yaong makabubuti sa angkop na pagkakataon upang pakinabangan ng makarinig, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak. Ito pala yung tatak ng Espiritu Santo ng Diyos sa inyo. Ang Espiritu Santo ang tatak ng Diyos sa inyo at ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ito pala yung ang Espiritu Santo na umaano sa atin. Ito yung katubusan. Pagka na may Espiritu Santo ka na, katubusan na yung sa iyo. Ito nakasulat katubusan pagdating ng takdang araw. Ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan. Katibayan na ang inyong tinubos na tayo. Katibayan pala to na tinubos tayo ng Panginoong Hesus doon sa una nating yung nagkasala tayo. Ito yung biyayaan niya tayo ng Espiritu Santo. Kaya ito yung katibayan natin. Pagka mayroon tayong Espiritu Santo, tatak ng Panginoon, katibayan na tinubos na tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya huwag na tayong bumalik sa pagkakasala dahil isa lang ang Espiritong binibigay sa atin, hindi marami. Nakasulat naman dito, isa ang Espiritu. Saan ba yan banda? Iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isang
May isa lamang Panginoon, isa lamang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Isa-isa lang, no? Isang Espiritu. Nag-react yung Holy Spirit ko dyan. Isa lang yung Panginoon, isa lang yung Espiritu Santo, isa lang din yung pagkatao natin. Wala nang nakasulat naman, no? Sa lahat gumagawa, sa lahat at sumasalahat. Ang Panginoon. Sa lahat at sumasalahat, sa lahat at sumasalahat ang Panginoon natin, no, 'di ba? Ang Ama nating lahat, siya'y higit, higit sumasalahat, 'di ba? Pinakamahigit at sumasalahat. Ang bawat isa sa binigyan niya ng tanging kaloob. May tanging kaloob tayo, may kanya ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo sa atin. Ayon sa sukat ng Panginoong Hesukristo sa atin, ayon sa sukat na gusto niya. Kung gusto niyang katamtaman lang, gusto niya ng mahaba, gusto niya yung panghabang buhay, di ba? Depende yon sa desisyon ng Panginoong Hesukristo. Ay, nakasulat naman, bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ayon sa sukat. Ano kayang klaseng sukat to? Ayon sa haba ng sukat o ayon sa pagkatao mo? Wala namang ganito ang sinasabi ng kasulatan. Kung gaano katagal siguro o panghabang buhay ang sukatan ang ibibigay sa atin, din ang Panginoon lang nakakaalam, kasi siya lang magbibigay ng sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang mga kaloob niya, kung gaano katagal, gaano kalaki, kahaba o ano man yan. Ang Panginoon lang ang tanging nakakaalam ng lahat, diba? Tapos ang mga kaloob niya ay nandito sa mga guro. Asa na ba yon? Ang ibig at ang ibinigay niyang at ang kalahat-lahatan, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat. Pastor, guro, di ba? May inggit pa ba kayo niyan? Dapat wala nang inggitan. Tingnan mo, nakasulat dito. Kahit gaano kalaki yung mundo natin, may kanya-kanya din yung binibigay ang Panginoon sa bawat bansa. Kasi, hindi naman ang kaloob ang Panginoon. So, tingnan mo, nakasulat, apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Di ba? Iba-iba. Kaya dapat hindi tayo mag-inggitan. At ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ayon sa sukat na ibinigay ng Panginoon. Kung gaano kahaba o hanggang kailan. Di ba? Siguro nga kasi binigyan niya ako ng infinity. Infinity yung binigay niya. So, di ibig sabihin, yung katulad ng siya ang Alpha, ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So, siya, magpasawalang hanggang ang ating Panginoon, magpakailanman. Siya lang ang tunay nating Diyos at Hari ng mga hari at banal, banal, banal ang ating Panginoon. At siya lang, wala nang iba. Siya ang bumaba at siya rin ang umakyat at siya rin ang bababa. Di ba? Kahit baliktad-baliktarin mo yan, siya pa rin yun. Nakasulat naman yan dito. Nasaan na ba yun? Ang ibig sabihin niya ay bumaba